Tumayong buong tapang, harapin ang buhay, yakapin ang tagumpay. Tutulong sa kapwa, dala ang pag-asa, malasakit aming dala. Para sa bukas na maliwanag, iisa ang adhika. Subukan nating isulungan, ligawan ang Ayun po, and we're back, no? Apologies po, no, for the technical glitches kanina. That's why, medyo naputol yung live natin. But now, let's Sorry proceed po. na po, no? Job doon sa video message ni MSST Minister Attorney Raisa Jejuri for the 18-day campaign to end vow. Please watch this video. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli nating sinasalubong ang 18-day campaign to end violence against women. Ngunit ngayong taong 2025 ay may mas matibay tayong paninindigan at mas malawak na panawagan. Hindi na sapat ang magsagawa lamang tayo ng mga awareness drives. Kailangan na natin ang aksyon, isang whole-of-nation approach na kumikilos bilang isang malaking komunidad. Ito ay shared commitment upang tuluyang wakasan ang gender-based violence, palakasin ang ating mga survivors, at walang pag-aalinlangang itaguyod ang hustisya para sa lahat. Ang MSSD ay naniniwala na ang pagbabago ay magmumula sa pagkilos ng iba't ibang boses at key players ng ating lipunan. Kinikilala natin ang kritikal na papel ng mga sumusunod. Una, ang mga leader ng komunidad. Sila ang susi sa pagpapatupad ng polisiya upang marating at maramdaman ang tulong at proteksyon kahit sa pinakamalayong barangay. Pangalawa, ang mga kalalakihan upang sila ay ating maging aktibong kaalyado. Sila ang ating katuwang sa pagtatayo ng mga pamilyang walang karahasan. Pangatlo ay ang mga kabataan. Sila ang ating change makers at ang boses ng kinabukasan. Pang-apat ay mga bystanders. Hikayatin natin silang kumilos. Ang pananahimik ay pagkonsinti sa mga perpetrators. Kailangang mabuwag ang kultura ng pananahimik. At higit pa rito, dapat gawing sentro ng Parliament, ng lahat ng ministries, offices, agencies, at ng bawat sektor ang pagpapalakas at pagbawakas sa karahasan laban sa kababaihan. Hindi ito women's issue lamang. Ito ay isang governance issue. Dapat nakaugnay sa mas malawak na social, economic, and governance agenda para matugunan ang root causes at systemic barriers na nagpapanatili sa karahasan. Sa loob ng 18 araw na ito at sa bawat araw na darating, mananatiling katuwang ninyo ang MSSD sa paglaban sa karahasan laban sa kababaihan. Patuloy kaming nagsusumikap na maiayos at mapalakas ang mga mekanismo upang may matakbuhan ang bawat victim survivor at makatulong sa pagkamit ng hustisyang nararapat para sa kanila. Kasama ninyo kami sa misyong maabot ang isang vow-free Bangsamoro. Assalamualaikum. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat, Attorney Minister Raisa H. Jejuri. So, balik muna tayo sa shoutout at kausapin natin, Ma'am Jeets, no, yung mga ating viewers. No, sorry po masyado kanina, no? Shoutout tayo, sige. Shoutout, okay. Shoutout po kay Miss Cha, KM. Hi, Ate Charisma, Caron Malaco. Good evening po. Thank you for tuning in with us tonight. Ayun. Shoutout din kay Abrar Manzur Muksin Rasid. Sige, go ahead. Shout out kay Ma'am Cha ng HR. Shout out kay Armia. Tama, kompletong hashtag ni Ma'am Armia. Hashtag Free Uplifting Bangsamoro. Kompleto. Shout out din kay Mokrima Ginta Mala. Shout out po sa inyo. At kay Abrar Manzur Zusi Rasid. No? Shout out po sa inyo, Ma'am Jids. Okay, shoutout din kay Miss Pauline Alip, Johnny Ali, Siti Enshi Ba. Shoutout din kay Miss Sabrina Enting, Miss Princess Johanna M. Ali, Miss Amera Amna, Joshua Biting, Zohari,
Zohari Modsol Pontongan, good evening din kay Akila Hamza Malak. And shoutout kay Maria Migi ba? Ayun. Miss Byro Rohamina Sinsuat, good evening. Ayun. Okay, good evening din. Shout out kay Johaina Alimaw, kay Haru UM. May comment siya, 80 campaign to end violence against women. Okay, thank you so much po. Shout out kay Abu Muarif. Andito pa din po nakantabay. Maraming salamat po mga kabangsa. Ayun. Nagpa-shoutout si Ate Arbaini. Hi Ate Arbaini. Excited ka na sa ating ating game. All right. Sige. Punta na tayo sa ating exciting part, no? Bago tayo magsimula, babasahin ko muna yung mechanics na nakapin sa comment section. Okay? Please, just to reiterate yung mechanics, how are you going to join this online quiz tonight? So yun po, no? Simple lang po yung mechanics ng ating quiz, no? At sigurado mananalo kayo ng 500 GCash kapag nakinig kayo ng maayos. First mechanic. No, i-follow ang aming official Facebook page. I-follow ang Ministry of Social Services and Development at i-share ang live video na ito. Live video ng 18-day campaign to end vow online quiz. I-follow ang MSSD, i-share ang video na to, ang live, no? Yes. At ilagay sa inyong caption ang mga hashtags na ito. Ang daming hashtag. Hashtag VowFreeBarm, hashtag Uplifting Bangsamoro Lives, hashtag MSSD, hashtag BARM, hashtag Moral Governance. Ilang hashtag na ba yun dyan? 1, 2, 3, 4, Ayun. 5 hashtags po. Okay, so, yun no. Again, malalaman po namin pag hindi share. So, i-share po ang live na to at yung caption po. Hashtag VowFreeBarm, Uplifting Bangsamoro Lives, hashtag MCST, hashtag BARM, hashtag Moral Governance. Pangalawa, makinig, manood at matuto sa aming short online lecture. Ang ating short online lecture ay 10 minutes lamang po. Pangatlo, ilagay ang tamang sagot sa comment section sa live video gamit ang template na ito. Full name, question number, at yung tamang sagot. Again, sa comment section po, yung sagot ipo-comment. Okay? Full name, question number, at yung sagot po ninyo. Di ba, Jab? Alright, so di ba guys, madali lang at share na po kayo dyan at malay nyo kayo na po mananalo ng 500 GCash po guys, no? Alright, so Ma'am Jeeves, huwag na natin patagalin to. Ang topic ng quiz natin tonight, no, ay tungkol sa violence against women at ang gabay sa pagsusumbong at paghingi ng tulong laban sa karahasan sa kababaihan. So kasama sa pag-uusapan tonight ay ang definition ng vow. Ano ang nature, offender at victim? Sino-sino ba mga victims ng vow? Ang mga uri ng karahasan, yung types of violence against women, ang mga kinds of protection, mga uri ng protection, at sino ang maaaring magreklamo, sino-sino ba dapat ang nagrereklamo, at ano naman ang mga parusa sa mga offenders, no? So these violence are real. Nangyayari ito sa mga tahanan, sa paaralan, o sa kahit sa anumang lugar. Kaya po mahalaga na matutunan ng kababaihan ang kanilang karapatan at mabigyan sila ng gabay na maaari nilang pagsumbungan laban sa karahasan. Alright, Jab! At para mas maintindihan natin yan mga kabangsamoro, meron tayong makakasamang resource person na magbibigay linaw sa atin para sa mga kababaihang dumaranas ng pang-aabuso saan mang sulok ng Bangsamoro. Kaya wag na nating patagalin pa. Again, makinig po kayo. 10 minutes lang po. Manood po kayo. 10 minutes lang po yung lecture na to. And ladies and gentlemen, ito na po ang ating lecturer. No? Let's welcome Ma'am Bai Fajar Muhammad, RSW, Social Welfare Officer 1 ng Women's Welfare Program. Please watch her video lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang violence against women, gabay sa pagsusumbong at paghingi ng tulong laban sa karahasan at sa kababaihan. So pag-uusapan po natin basically ang Republic Act 9262 or yung Anti-VOC at ano po ang VOC, no? Or ano ang VOW, Violence Against Women? Ang Republic Act 9262 ay batas na nagpaparusa sa karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak.
Layunin din ito na protektahan ang mga kababaihan mula sa pang-aabuso sa kanilang mga intimate partners. So sino-sino po yung mga offender dito at ang ating mga victim survivor, no? Ang offender po natin ay sino mang tao na may relasyon sa biktima. So hindi po ito limitado sa lalaki or babae lamang. As long as meron kayong relasyon at ginawaan ka ng pang-aabuso or karahasan, matatawag po tayong offender ng batas na ito. At sino naman po ang victim survivor? Ang victim survivor naman po ay pwedeng asawa, dating asawa, karelasyon, o babaeng may anak sa offender. So hindi po kailangan na kayo ay kasal. As long as meron pong relasyon, may relasyon kayo sa offender, ay pasok na pasok po dito sa batas na ito. At meron po, ano naman po yung apat na uri ng karahasan na ito? No? Meron tayong tinatawag na physical, sexual, psychological, and economic abuse. Sige, unahin natin yung physical abuse. Si physical abuse naman po, ito yung may mga pananakit sa katawan o anumang physical na pinsala. So sa madaling salita, no, yung may mga bruises, merong bukol, no, dahil gawa ng pagsuntok. So yun yung tinatawag natin na physical abuse. Ang sexual abuse naman po, ay ito yung mga gawaing sexual na kalikasan o pamimilit. So, sa mag-asawa po, meron din tayong tinatawag ng marital rape, no? Kasi kung may pamimilit, hindi okay, hindi po pwede yung ating asawang babae, tapos pipilitin natin, ay mapapasok po yun sa sexual violence. And pangatlo po yung ating psychological violence. Na itong psychological violence, madalas ito ay hindi napapansin ng lahat at hindi na-realize, no? Para ito siyang sakit na unti-unti kang pinapatay. Kasi ito yung hindi nakikita, no, na itong psychological violence. Yung simpleng pansitabi po sa mga nakikinig, no, yung simpleng pagsabi lang ng bobo ka, pangit ka, mataba ka, no, yung mga ganun, wala kang kwentang asawa, ay napakalaki po ng epekto nun sa atin. At pasok na pasok po yun sa psychological violence. And lastly, yung tinatawag nating economic violence. Itong economic violence naman ito ay hindi lang limitado dun sa pagbibigay ng hindi sapat na sustento, no, dahil sa kagustuhang ayaw ka lang bigyan, no. Isa din dito sa example ng economic violence, halimbawa ikaw isang babae ay capable ka namang magtrabaho at gusto mong gawin ito tapos pinipigilan ka. So pasok na pasok din po yun sa economic violence. Yung apat na violence na yung physical, sexual, psychological, and economic violence, hindi po kailangan lahat yon ay maranasan mo muna para ikaw ay bigyang protection ng 9262. So kahit isa lang po na grounds dyan, no? Kahit psychological violence lang yan, pasok na pasok po yan sa Republic Act 9262. And ano naman po yung mga remedies, no? Pinoprotektahan ng batas na ito yung mga biktima sa pamamagitan ng pagbabawal o pagbabanta, no, nung karagdagang karahasan na abuso ka na tapos parang kasalanan mo pa na ikaw ay naabuso tapos ite-threaten ka pa, no? And also yung pag-alis sa may sala, no, offender mula sa tirahan. So hindi po tayo mga victim survivor ang mag-a-adjust dun sa mga offender natin. So sinasabi ng batas na ito na kailangan sila mismo ay aalis, no, dun sa ating tirahan. Pangatlo naman po ay pag-utos sa may sala na lumayo. So, aalis, at the same time, meron pong parang parameter or distance between the offender and victim survivor. So may mga protection din po tayong binibigay doon na hindi pwedeng lumapit yung ating mga offender. And also pagkakaloob ng kustodiya sa mga bata doon sa biktima. So hindi naman po natin pwedeng ibigay sa offender, no, yung kustodiya ng mga bata dahil at risk na po yung mga bata. So automatic po yun ay makukuha ng victim survivor yung kustodiya ng mga bata. And lastly, yung pag-utos ng suportang pinansyal. So makukulong ka man o hindi, no, basta may kasong ganyan, automatic capable ka man o hindi, no, basta ikaw ay padre de pamilya, ikaw may responsibilidad, hindi hinihiling kundi ito ay obligasyon na kailangan ibigay. At pag-usapan naman po natin, napag-usapan natin kanina yung protection orders, no? Meron tayong tatlong klaseng protection orders. Meron tayong tinatawag na barangay protection order, temporary protection order, and lastly, yung permanent protection order. Yung barangay protection order, basically, nakukuha po yan sa barangay, no? Ini-issue yan sa atin ng barangay chairman sa tulong ng mga VAUSI desk officer. At saklaw po nito ay 15 days lamang. Ibig sabihin, sa 15 days na yon, hindi ka pwedeng lapitan ng offender or yung asawa mo, for example, no, na gumawa ng karahasan or violence sa'yo. And second, yung TPO. Temporary lang po ito dahil 30 days lang yung saklaw niya at ito ay ginagawad mula sa korte, no? Ang korte mismo ang nag-issue nito. And
Lastly, yung ating permanent protection order na syempre ang korte din po ang nagbibigay nito at ito ay ginagawad pagkatapos ng pagdinig. At ito ay permanent, no? Ibig sabihin walang katapusan. Depende yun kung ang halimbawa magkakaroon ng sasabi ng judge, okay, pwede na natin putulin yung PPO. Pero so far, no, ang permanent protection order ay wala pong makakapagdesisyon ng pagputol nito kundi ang korte lamang. So yun po yung tatlong protection na meron tayo, the BPO, TPO, PPO. Pero ito lang po ang gusto kong ibigay na reminders, no? Usually kasi na madalas na ginagamit na protection order is yung BPO na 15 days lamang. So after 15 days, ang ginagawa ng mga victim survivor ay nagre-renew ulit, no? Kumukuha ulit ng BPO. Wala naman po problema doon, pero ang tignan na lang po natin kasi kung paulit-ulit tayong kumukuha ng barangay protection order at patuloy pa rin yung karahasan na ginagawa sa atin ay mag-isip-isip na tayo, no? Baka doon na po tayo sa temporary or permanent protection order. Sino pong maaring mag-file? Kung ang mga biktima po ay madalas no natatakot or baka iniisip nila ay hindi ko pa po kaya, no? Hindi po yun nadlang kasi itong ating batas, itong VAUSI po ay sa public crime. Ibig sabihin po nun ay hindi po limitado sa victim survivor lang yung pwedeng mag-file. So ang pwedeng mag-file, pwedeng magulang or yung mga tagapangalaga or guardians, pwedeng malapit na mga kamag-anak, yung mga relatives, pwedeng social worker, no? Pwede din po yung LGU, yung police, pwede din po yung punong barangay or kagawad, abogado o counselor, or at least dalawang concerned citizen na merong full knowledge doon sa violence. So, pwede po silang mag-file ng kaso. Ano po yung magiging parusa, no? Number 1, syempre, violation ng anti-VAUSI law, mula 1 buwan hanggang habang buhay, no? Depende yun sa igagawad o ibibigay o sa bigat ng krimen, no? Depende yun sa korte. Second, kung meron po tayong BPO, yung Barangay Protection Order, at yun ay violate, hindi sinunod, automatic po yun, 30 days po tayong makukulong. And also, yung violation ng TPO or yung PPO or yung Temporary and Permanent Protection Order. Kapag hindi po yung sinunod ay matatawag po natin tong pwede po tayong ma-contempt of the court, no? So kalabagan po yun, hindi po natin sinunod yung kautusan ng korte. At kung kayo naman po ay nakakaranas sa mga ganitong mga violence, no? Halimbawa wala po kayong lakas ng loob na pumunta sa mga opisina na nagbibigay ng assistance, no, ng response. Meron po tayong tinatawag na Child Protection and Gender-Based Violence Referral Pathway. Boom barn po yan, no? Ginagamit natin yan. Nakikita po yan sa mga barangay. So dito sa Cotabato City, lahat ng barangays meron tayo yan. Makikita po doon ano po yung mga issues, no? Mga child protection issues or gender-based violence cases na pwede po nating napasok doon, no, na pwedeng protektahan. At meron po tayong 4, no, na pwedeng kung saan tayo magre-report. Nangunguna po dyan yung ating mga MSWO o yung mga social worker. Kung hindi naman po yung ating WCPD na mga police, no, located po yan sa mga police station. Kung hindi naman po ay pwede din po sa WCPU na nakadestino naman po sa mga hospitals. And lastly, kasama din po yung ating mga VAUSI desk officers o yung mga barangay, local government unit. Yung 4 na yon, pwede po kahit isa lang doon tayo magsusumbong, okay na po yun, gagalaw na po yung kaso natin. Then after that, no, ito po yung mga possible assistance na pwede natin makuha. Number 1, seguridad, no, is uunahin po natin yan. Secure natin na, yun nga, kaya nga nangunguna yung mga protection order, mga barangay protection order, no, ini-issue natin dahil uunahin natin yung security ng ating victim survivor. Second, medical kung kinakailangan po. So especially yung mga nakakaranas ng physical violence. Third, psychosocial, no, kasi medyo threatened yung ating mental health kasi kung sino pa yung asawa natin na unang nagmahal sa atin, ine-expect natin na magbibigay ng protection sa atin, pero sila pa yung gumawa ng karahasan. So basically, no, kaya ino-offer natin yung psychosocial, no, na assistance. And also yung kung hindi naman po, kasi may mga instances po na pag hindi na-file po at na-fall sa regular filing, yung case at large yung ating perpetrator, no, yung mga offender. So hindi sila nakukulong kasi ang inihintay pang warrant of arrest. So if that would be the case, no, so hindi naman pwede na ipagsama natin dun sa loob ng bahay, kaya nag-o-offer po tayo ng bahay tuluyan. At ang MSST po ay meron tayong bahay kanlungan, no, yung ating center po located sa SPDA po, no, sa DOS po yan siya makikita. And also lastly, yung ating legal, no, nag-a-assist din po tayo kung tayo magfa-file na ng case ay bibigyan po natin yan ng assistance. Ayan po. So siguro para po sa panghuli, no, or pang-closing po natin, iiwan ko po sa inyo bilang isang GBB advocate, no, and also nananawagan po ko kasi marami na pong kilos na ginagawa natin, action na ginagawa natin to respond, no, pero bakit hanggang ngayon ay meron pa rin ang 9262 ay 21 years in making na po, no, talagang nakikibaka at
nakikipaglaban tayo sa karapatan ng mga kababaihan, pero meron at meron pa rin ng aabuso. Ito lang po yung masasabi ko, no, sa lahat ng mga dumadaan or dumaan na or dumadaan pa ng pang-aabuso, hindi po kayo nag-iisa. Andito po kami, natutulungan kayo. Huwag po kayong matakot dahil kung kami ay ang lakas na pinanggagalingan po namin para tulungan kayo ay galing po sa inyo, at kung kayo po mismo ay matatakot, wala po, no? Kailangan kayo po talaga ang tutulong sa mga sarili natin. Andito lang po kami, hindi kami nawawala. So yun lamang po, no. So, ito po para po sa panghuli, no, iiwanan ko po kayo ng huling mensahe para po doon sa mga kababaihan natin na patuloy na lumalaban para sa karapatan, no. Karapatan ng mga kababaihan sa mga dumadaan pa or sa mga dumaan na, no. Wag po kayong matakot magsumbong at wag po kayong matakot magtumulong pa, no, sa mga kapwa natin mga kababaihan. Nandito lang po kami, especially po ang MSSD, na handang tumulong po sa inyo. Labanan po natin ang karahasan at hilingin po natin na inshallah ang BARM ay magiging vow-free na po, inshallah. Thank you so much. Alright, thank you so much, Ma'am Bay Fajar M. Muhammad. No? So, sana po sa mga viewers natin ay marami kayong natutunan at may mga insights kayo napulot. No? Lalo na sa mga kababaihan, Ma'am Jeans. No? Yes. Napaka-profound at very relevant ng lecture ni Ma'am Bay Yes. Fajar. So, balik tayo sa shoutout kasi dumadami, fluctuating ang ating mga viewers. Yes, go ahead. Dumadami or nababawasan. Okay, shoutout kay Ma'am Naima K. Didato. Shoutout din kay Noria Muka Sumlay. Shoutout kay Rakima Dimosimba Mapandi. Kay Ashima Kasim. Kay Muhaima Abdullah Palaguyan. At kay Rakima Dimasimba Mapandi. Ang daming comment ni Mapandi, no? Yeah, talaga, no, inabangan talaga na. Shoutout din po sa aming mga office mates na tumututok pa yung gabi, no? Kina Mukhtar, hi Mukhtar Abubakar, kina Ma'am Paula Ansao, kina Ma'am Aini Nasa, Yes. kina Ate Arbaini Giabar, good evening din. Kay Kuya Judy Roquero, na nanonood din, Ate MJ Aliudin ng Bangsamoro Women's Commission, good evening. Ayun, magandang gabi po. Maraming salamat sa pagtutok. Okay, so, no, mag-review muna tayo before we proceed sa question. Yes, Okay, so, review muna tayo. tapos na po yung 10-minute lecture. So, ngayon, magre-review tayo dahil ganun tayo ka-generous. Magre-review tayo and please listen, watch, and learn sa ating review. Okay, so, sige, for the first part no, ng ating lecture, tinalakay ni Ma'am Bay Fajar yung definition, no, ng vow. Ayun. Yun, no, tinalakay ni Ma'am Bay Fajar yung sa yung violence against women, yung batas. Yung batas mismo, which is yung Republic Act 9262, di ba? Ito yung tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act, no? Ito yung nagpaparusa sa karahasan laban sa kababaihan at ng kanilang mga anak. So, yun, no? Yung layunin ng batas na ito na protektahan ang mga kababaihan mula sa pang-aabuso ng kanilang mga intimate partners. Ayun, yun yung Republic Act number 9262. Okay, Jab, go. For the next part naman ay tinalakay rin, no? Tinalakay din po ni Ma'am Bay Fajar yung nature at kung sino mga offenders at mga biktima ng VAUSI. Opo. No? Sa nature po, isang gawa o serye ng mga gawa na nagre-resulta sa physical, sexual, psychological na pinsala o pang-aabusong pang-ekonomiya. So marami pong klase po ng pag-aabuso o karahasan laban sa mga kababaihan. Tapos tinalakay po kung sino yung mga offenders, yung mga taong may relasyon sa biktima or wala. O pwede pong ganon. Ang mga biktima po ay maaring asawa o dating asawa ng inabuso, karelasyon o babaeng may anak na offender. No? So, yun po yung mga konting review po natin for tonight. Alright. No? Ang next part naman ng lecture ni Ma'am Bay Fajar ay yung mga uri ng karahasan. So, 4 yung uri, yung kinds of violence against women na diniscuss ni Ma'am Bay Fajar. Yung physical violence. Yun yung pananakit sa katawan, no? Anumang physical na pinsala. Yung sexual violence.
Yun yung pangalawa naman na uri ng karahasan na ito yung mga gawain na may sexual na kalikasan o pamimilit. Pangatlo ay yung psychological violence. Ito naman yung mga nagdudulot ng mental o emotional na pagdadusa sa mga kababaihan. At yung pang-apat na uri ng violence against women ay yung tinatawag na economic violence. Ito yung pagkakait ng suportang pinansyal sa yung pagpigil din sa babae na magtrabaho. So again, apat siya: physical violence, sexual violence, psychological violence, at economic violence. Yun. Alright, nandito rin po, tinalakay din kanina ang remedies. Pinoprotektahan ng batas ang biktima sa pamamagitan ng mga sumusunod po. Pakinggan niyo pong mabuti. Pagbabawal sa pagbanta o karagdagang karahasan, pag-alis sa may sala, offender mula sa tirahan, pag-utos sa may sala na lumayo sa biktima, pagkakaloob ng kustodiya ng bata sa biktima, at pag-utos ng suportang pinansyal. So ito yung mga remedios po, mga remedies. Tinalakay rin ni Ma'am Bay Pajar ang 3 protection orders. 3 protection orders. Barangay Protection Order, BPO. Pangalawa, yung Temporary Protection Order, tinatawag na TPO. At yung Permanent Protection Order o tinatawag na PPO. Si Barangay Protection Order, ito yung binibigay, ginagawad siya ng punong barangay. Ito yung kung saan 15 days na hindi pwedeng lapitan ng offender yung biktima. Doon naman sa Temporary Protection Order, ito ay ginagawad ng korte. It is temporary dahil 30 days na hindi pwede lapitan ng offender naman yung biktima. So, yung Permanent Protection Order, ito yung pangatlo, PPO, yan naman yung ginagawad ng korte kung saan ito ay walang katapusan. Ito na yung sinabi ni Ma'am Bay Pajar. Again, BPO, Barangay Bangsamoro, Barangay Protection Order. Now, pag letter B talaga, very Bangsamoro. Ayun, so, Barangay Protection Order, PPO, Temporary Protection Order, at Permanent Protection Order. So, 3 po yun, ha? Okay. Okay, sino po? Pinalaki rin po kanina kung sino ang maaring mag-file po ng kaso para po proteksyonan yung karapatan ng isang babae na, let's say, inabuso. Ang biktima, pwede po kayo magsumbong, yung mismong biktima ng pang-aabuso, mga magulang o tagapangalaga, kinig po kayo mabuti mga viewers ha, mga malalapit na kamag-anak, relatives at pamangkin mo, tita mo o kung sino mang inaabuso, social worker, mga pulis, paari din po yan. Ayun. So, yun yung mga pwedeng mag-file. Yes, abogado o counselors or mga Punong barangay. Yes, punong barangay. Ayun, pati yung dalawang concerned citizen. Ayun. So, Yes. pag belong ka doon sa dalawang dahil kayo concerned, so pasok ka na rin dyan. Ayun. Yes. Sige, Jab. Sige, pasadahan mo na rin yung mga penalties. Jab, sige. Ayun yung mga penalties. Narito ang mga penalties, guys, no? Yung violation of anti-vowsy law, 1 buwan hanggang habang buhay na pagkakakulong, depende sa bigat ng krimen. Depende po sa ginawa nyo sa mga babae. Yung violation of BPO, na meron pong kakibat na 30 araw na pagkakakulong, at yung violation po ng TPO or PPO na itinuturing na contempt of court. Diba? No, ibig sabihin po niyan ay maaari po kayong makulong. Ayun. So dito na. So we've been, kung sa mga nakasubaybay sa ating previous live or online quiz show, we always show this BARM, Child Protection and Gender-Based Violence Referral Pathway. So ito yung mekanismo kung paano ba magre-report, sino yung mga dapat lapitan dito sa BARM, at ano yung mga serbisyo na pwedeng matanggap ng mga biktima, diba, ng pag-aabuso, ng pagsasamantala at ng karahasan. So ito yung mga kaso na dapat i-report. Ano yung mga kaso na dapat i-report? Pambubugbog, rape, yung trafficking in person, at yung nawawala o nahiwalay na bata, at yung yung mga na-recruit na bata, at yung sexual harassment. So yan yung mga dapat i-report. So Jab, kanino nga ulit dapat mag-report? Sino-sino ba? Okay guys, ang pwede niyo pong pagsumbungan o mag-report po kayo sa mga municipal social welfare officers
na malapit po sa bayan ninyo, sa mga munisipyo po yan makikita. Ayun sa Women and Children Protection Desk, WCPD officer, at nakikita po ito sila sa mga himpilan po ng mga pulis, no? So, pangatlo po ang Women and Children Protection Unit, WCPU officer, at Barangay Local Government Unit Bausi Desk Officer. Sa barangay nyo po, yan po pinakamas accessible, mas pinakamalapit po sa inyo kung sa Yeah. community po kayo. Apat sila. Ulitin mo dyan. Apat sila. Okay, No? ulitin ko po, ang Municipal Social Welfare Officer, mga Women and Children Protection Desk, Women and Children Protection Unit, at Barangay Local Government Units Desk po. Yun po. Yes, ayun. Na-take note nyo na ba? Alright, ito naman tayo sa ano ba yung mga serbisyo na pwedeng, na dapat, hindi pwede, na dapat matanggap. Dapat matanggap ng mga biktima. Una, seguridad. Okay. Medical, psychosocial, bahay tuluyan, at legal. Yan yung 5 serbisyo na dapat matanggap. Seguridad, medical, psychosocial, bahay tuluyan, at legal. Yan yung mga services na bibigay sa kanila. Nakarapatan ng mga babae talaga. Hindi yan dapat Sa mga hinihingi nila. children. Dapat binibigay natin yan. Yes, No? tama ka dyan. Tayong Kuya mga John. service provider ay dapat responsable at committed, no, sa protection ng kababaihan. No? So, ayun na nga guys, bago tayo mag-proceed sa ating question and answer portion. Tama ba? Ready na ba tayo Online sa first quiz. question? So, i-review muna natin yung ating mechanics Okay. para manalo po kayo ng 500 pesos na GCash. So, ulitin ko po, nakapina po ito sa ating Comment Facebook comment section, no? Una po sa ating mechanics ay i-follow ang aming official Facebook page na Ministry of Social Services and Development. I-follow at i-share po yung live natin ngayon. Yung ating live 8-day campaign to end violence against women online quiz, at ilagay sa inyong caption ang mga hashtag na hashtag #VowFreeFarm, hashtag uplifting Bangsamoro Lives, hashtag MSSD, hashtag BARM, hashtag moral governance. Ang dami pong hashtag yan. Makik-copy paste na lamang po. No? Pangalawa, makinig, manood at matuto sa aming short online lecture, and I hope nakinig kayo at may natutunan para prepared po kayo sa ating tanungan after this review po ng ating mechanics. Pangatlo at panghuli, ilagay ang tamang sagot sa comment section sa live video mismo gamit ang template po na full name, question number, at inyong tamang sagot. Sana po ay malinaw yon at no, hindi na natin patatagalin pa sa Round 1 na tayo. First question na. Okay, ready na ba kayo sa first question? comment. Comment Comment muna 1. kayo. Comment 1 muna. Comment. Makiki-comment na rin ako ng comment 1. One So, question. we hope talaga na nakinig talaga kayo. And we are not just after doon sa ano mo yun, yung parang magpapalaro kami, but we are after those, ano ba, yung mga learning na dapat ma-impart sa inyo. Everybody should be aware doon sa mga, yung reporting mechanisms and the type of yung mga violence na hindi mo pala alam, hindi ka na aware na nakukumit na pala sa'yo. Di Which ba? is very important. No? Bonus na lamang po itong 500 pesos na GCash. Ang mahalaga po dito ay matutunan niyo po at malaman, lalo na sa ating mga kababaihan, ng inyong karapatan at kanino po dapat magsumbong kung sakali makakaranas po kayo ng pang-aabuso. Yes, Jab. So we hope that you are already Ready na po sila. taken notes, Nakikita taken po down na ang- those mga mechanics natin. Na. Again po, hindi po kayo mananalo kapag wala kayong share badge. Okay? So dapat i-check namin yan. Dapat may share badge. Okay? Sige, ready na. Question number 1. Magpapa-question number 1 na kami. Okay. Makinig, matuto, manalo. Ito ang MSSD Online Quiz Show. Makinig, matuto. Okay, ayun. So, question number 1. Ayun. Bonus question. Oh my God, we are so generous tonight. Bonus question. Question number 1. Okay. Question number 1. Wala bang drum roll dyan, guys? All right. Okay. All right. Ang. Okay, comment 1 na ba sila? Ayan, comment 1. May comment 1 na marami-rami na. Ayun, comment 1. Ayun, marami na. Uy, appreciated pa sila. Oh. Maraming salamat daw. Marami na sila natutunan. Ayun, Ay, alhamdulillah. mashallah. Alhamdulillah. Okay, question number 1 na tayo, guys.
Ayun, sige. Ang 18-day campaign to end vow ay ginugunita mula blank hanggang blank. So we are asking date. Ano ba to? October 1 to November ganito? Ayun. January 2 hanggang Ganun ba? February 7. Lagpas na 18 days. 18 days po natin ginugunita ang 18-day campaign to end vow. So, kailan siya nagsisimula hanggang kailan? Ganun. From blank to blank. Okay. Sige, comment na po ng ating mga sagot. Make sure lang po naka-follow kayo sa template, okay? And paalala po sa lahat po Yeah. ng MSSD staff at workers, hindi po tayo maaring sumali. Pero pwede po tayo mag-coach gamit ang account ng inyong kaanak, nanay, tatay. Yeah, kung kasama Kamag-anak. ninyo ang nanay ninyo, tatay ninyo, kapatid, pinsan, mga friends, relatives, countrymen, neighbors, di ba? You can coach them. All right. Okay, we have a winner, ladies and gentlemen, for question number 1. Okay, ang bilis-bilis niyang mag-comment. Congratulations, Miss Gwen Tapel! Alright. Napakabilis, Ma'am Gwen Tapel. Tari-tari naman ni Miss Gwen Tapel. Ayun. Congratulations, Ma'am Gwen. Ayun. Ano ba? Answer reveal na ba tayo? Answer reveal. Emran, ang ating tech. Answer reveal. The correct answer is... From Ayun. November 25. 25 is December 12. Yes, today po ang last day po ng ating 18th day Yes. campaign. So, let's proceed na po sa question number 2. Again, viewers, Comment po. Question number 2 or 2 na number. Comment na po. May nanalo na, binilisan. So, guys, pakibilisan din po. Masyadong kinalingan. Bonus question yun, ha? Ayun. Congratulations po, Ma'am Gwen, no? Alright, sige job for question number 2. Antay muna natin na mag-comment sila ng 2 baka hindi pa na-update sa kanila. Nakikoment na ako ng question number 2. Wala pa sila. Ayun. So, Miss Gwen Tapos pala ha, antag dyan, our admin staff will call you tonight. Okay? Sige, just wait for her text message, okay? So, yun. Congratulations, Miss Gwen Tapos. Number 2, hindi po. I just realized na until now, di ba, nasagot na yung question number 1. We have a winner already. Yes. But we still have online Many viewers answers. who are still sending or commenting their answers sa ating comment section. So, big sabihin, Delay. may delay tayo, no? Sa internet connection. Ayun, sige. As of the moment, we have 349,000 live. We have Alright. 350,000 live viewers. Marami na akong nakikita na nag-comment ng number 2. Okay. So, let's proceed na po sa ating question number 2. Update na po ang ating mga live viewers, no? Okay, for our question number 2. Question number 2. Okay, handa na sila. Hello po, busy po. Congratulations. Okay, for our question number 2. Ano ang batas na nagpaparusa sa karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak? Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga kababaihan mula sa pang-abuso ng kanilang mga intimate partners. Ayun, meron na ba tayong may winner na ba tayo? Oh my God, we have a winner! Alright, congratulations, Mr. Haru Unos. Haru Unos! Congratulations! Yeah, Panalo siya na? Kasi kung nandito po kayo sa aming makeshift studio, no? Sobrang ingay po ng aming mga kasama. Talagang na-excite sila. So ayun, congratulations, Haru Unos. The correct answer is answer reveal. Alright, ang ating tamang sagot ay Ayun. Republic Act number 9262 or Anti-Violence Against Women Yes. and Question number 2. Alright. Okay, sige, wag na natin patagalin pa. Number 3 na tayo. Comment na
number 3. Ayun. Comment number 3. Masyadong happy ang ating kasama dito sa studio, guys. Hyper! Comment number 3. Ayun. Okay, guys. Live Number you. 3. Question number 3. Comment na po tayo sa baba. Comment down below. Number 3. At saka paalala sa ating mga live viewers, the longer it takes, habang tumatagal, mas dumadali yung mga questions. Alright? Pa-bonus ng pa-bonus to. Actually, lahat ng question ay bonus. Yes. Ayun, sige po, paki-comment na lang po ang number 3 sa ating comment section sa ating live. Okay, question number 3. Okay, 3 po, 3. Okay, sige, wala pang napo-comment. Okay, for our question number 3, Ma'am Jids. Okay, question number 3. Magbigay kayo. No? Ano ang dalawa sa 4 na uri ng violence against women? So, kanina, di ba, meron tayong 4 na sa pagre-review natin, may 4 na uri ng violence against women. Hihingi lang po kami, dalawa lang. Dalawa lang po, no? Out of the 4 violence against women, yung mga uri niya, no? Dalawa lang po, hihingi namin. Just comment your answer na po at baka ikaw na ang pangatlong lucky winner ng 500 GCash. Ayun. Alright, sige, wala pa nakakuha ng tamang sagot. Oh my God. Wala pa. Again, ano ang dalawa sa 4 na uri ng violence against women? Okay. Alright, may nakikita na akong nanalo sa comment section. Ayun, congratulations po. Arbaina Omar, congratulations! Alright, mabilis po si Arbaina Omar, congratulations! Panalo ka po ng tumataginting na 500! Okay, para po sa mga nanalo at sa inyong nalaman po, i-contact po kayo ng aming admin officer para po sa inyong premyo po na 500 worth of Yes. Okay. So sige, huwag natin patagalin pa. Proceed na po tayo sa question number 4. Comment Okay. down 4 sa ating live feed po, no? Sa ating live video. Comment lang po. Comment 4. Okay, for our question number 4, Pwede na ba? Meron na bang, ano baka number 3 pa sila? i-type nyo na po ang number 4. Comment section, number 4. See. Comment 4 muna tayo. Pero bago yan, i-reveal muna natin yung correct answer kanina Ay, sa oo number nga 3. pala. Yung sinagot ni Miss Arbaina. Okay. Arbaina... Ano yung full name niya? Arbaina Omar. Omar. Ayun, si Miss Arbaina Omar. So, yun na. Ito ang sagot sa question number 3. So, ang 4 na uri ng violence, violence against women is physical violence, sexual violence, psychological violence, economic violence. So, just kapag may sagot ka dyan na dalawa lang, automatically tama yung sagot mo. So, doon na kayo maglalaban. Sino ba ang naunang nag-comment? Okay. Sige, congratulations again kay Ma'am Arbaina Omar. Okay. Alright. Sige po. Question number 4. Okay, let's proceed sa question number 4. May nakikita na akong number 4. Alright. Okay. Sige po. Question number 4. For our question number 4, ang blank ay pagkakait ng suportang pinansyal o pagpigil sa pagtrabaho ng isang babae. Ano po ito? Ang blank ay pagkakait ng suportang pinansyal o pagpigil sa pagtrabaho ng isang babae. So ano pong klaseng pang-aabuso ito na hindi ka pinapayagan ng asawa mo nung kinakasama mo na makapagtrabaho. So ayan, inaabangan po namin kung sino ang mauuna. Wala pa na So far, wala pa. Again, ang blank ay pagkakait ng suportang pinansyal o pagpigil sa pagtrabaho ng isang babae. Ito po ay kadalasan hindi pagsuporta ng lalaki sa babae or maaaring pagpigil ng lalaki sa pagtatrabaho ng babae. So, comment na po kayo down below, guys. No? Paunahan po tayo.
Ayun, no? Basta kanina may 4 yun na violence, di ba? So, ano yun? Isa sa kanila. Ayun. 4 yung violence na kanina eh. Yung kinds of violence. So, isa doon sa kapat. Okay, we have our winner. Nakita ko na po sa comment section. Okay, congratulations, Miss! Mona Lisa Tungkad. Ayun. Alright. Let's go. Okay, answer reveal! Answer reveal tayo! At ang tamang sagot po ay economic violence. Non-violence, pagpigil po, hindi pagsuporta ng lalaki sa babae o pagpigil ng lalaki na magtrabaho yung babae. Economic violence po yun. Yes, let's go. Let's proceed. Sige, dito naman tayo sa question number 5. Ayun. Okay, comment 5. Okay, comment 5 muna tayo. Comment 5. Comment 5, guys. Sige. Comment 5. Comment 5. Ayun, mag-shoutout muna ako, no? Habang tayo ay naghihintay ng mga ano. Shoutout Selos. sa ating mga friends and colleagues, no? Na tumututok kayo na ayun, no? Pati si Kuya Judy nakikijoin na rin. Ayun. Kuya Judy! Bawal ang mga work. Pwede naman manood, Sir Judy. Pero Guys, hindi po. Judy! Very active since nung last pa natin na live. Yes. Yeah. Sumututok na si Kuya Judy, even sa radio program natin, no? Ayun, sige. Sina Nor Hata, Dilumpungan, Abdul Karim, good evening. Good evening kay Umo Junood. Sayang wala akong load. Nako, paano yan? Kailangan ko ng load because ano po ito? Sa live po. Nako, ng data. Tapos, ano to? Ano mga comments dito? Ayun, may mga tamang sagot Grabe. pero late, no? Parang Late. di ako mapansin. Ha, ha, ha. Sir Judy, pinapansin ka po namin. Pansin na pansin po. Oo, 3 times ka na namin na shoutout, Kuya Judy. Pang-4 na to. Isa kang mabuting ehemplo, no? Yes. Hardworking Yes. and proud IT. Yan ang pinaka-marvelous place. Yes. Ato ka. Sinong atuan ko? Ayun. Sino labanan natin ng beats? Visible po ba? Ayun, Fatima Lumenda Mangulin, mga SW and RSW, alam na yan. Lumabas yan sa social work licensure examination. Oh, sabi ni Ma'am Fatima Lumenda Mangulin. Oh, parang libreng review na rin with with cash prize, di ba? Shout out Ma'am Jedi. May nagsabi si Ma'am Raisa MA. Hello Jedi, watching here in Tubaran, Lanao del Sur. Hi, Ate Riza! Miss you here sa regional office. Okay. Hi, shout out din kay Shanor Sali. Thank you pala, Shanor, for donating some of your books na yung mga accounting books niya. Ayun. Okay, proceed tayo sa question number 5. I think ready na sila, Ma'am Jits. Okay, sige, for question number 5. Okay, for question number 5, ang blank ay pananakit sa katawan o anumang pisikal na pinsala. Ang blank ay pananakit sa katawan o anumang pisikal na pinsala. So, going back, no? Kanina, may 4 na violence tayong pinag-usapan, types of violence. So, isa dyan ang tamang sagot. Okay. Sige, paunahan lamang, no, sa pag-comment, no? I'm really sure this is very easy, no? Para sa inyo. Para kumbaga bonus question na rin ito. O, meron na bang nakakuha ng tamang sagot? Alright, parang may nakikita na akong winner. Ayun. Meron na. Alright, ang Congratulations, Miss Melissa Pilando. Alright. You got the right answer, Miss Melissa Pilando. Bakit ka lang? Chika. Ayun, sige, answer reveal. Answer reveal na tayo. ang tamang sagot ay Physical. physical violence. Okay, ang physical violence ay pananakit sa katawan o anumang physical na pinsala sa kababaihan. So, ayun. Oo. Ayun, nagpa-shoutout. Hi, Shanor Sali. Ayun, Shanor, good evening. Good evening kay Kuya Yusuf. Ayun. Yes, Kuya Yusuf. Shoutout na sa mga loyal ng MSSD. Yes, Kuya Yusuf. Ayun.
At si Miss Ma'am Raifa Manalinding Gani. Visible po ba? Yes po, visible po yung comment po ninyo, Ma'am Raifa. Ayun, good evening din kay Ma'am Haya. Mira Akila, panotis daw. Good evening din mula kay Amera Marangit. Ayun, sino pa ang ayun, nagpapa-shoutout? Ati Yam PA. Ayun, good evening, Ati Paida. Ati Paida Tambigan, good evening. At sino pa ba? Ayun, good evening din kay Miss Bay Pajar. Oh, di ba? Thank you talaga Miss Bay Pajar sa iyong video lecture. It really helped, a lot of ito mga viewers natin to be aware, no? Doon sa mga kinds of violence. Very important talaga itong topic na ito para sa kanila. Kaya, thank you so much sa ating napakagaling na resource person, Ma'am Bay Pajar. Ayun. Sige, please comment na po ng comment number 6. Number Ayun, 6. number 6. Comment number 6. Ayun. Na-comment. Si Sir AC Husin Kawasaki. Tama na, pang-limang tama ko ng answer ko. Tas OMG. Oo. Nako, Sir! Sir AC Husin Kawasaki. Yes po, we understand po. Marami po talaga nakakuha ng tamang sagot. It's just that, yung una pong mag-appear po sa comment section po ng live na to gamit ang aming Facebook page ng MSSD, ang automatic po na nag-appear kung sino yung may pinaka malakas na internet po. Nakapag-comment na nauna, automatically siya po yung mas-screenshot ng aming tech team. So we have our tech team po, kasama namin sila ngayon, na sila po yung nagmo-monitor at nag-screenshot po ng lahat ng mga sagot po sa atin, no? Ating live, no? So, yun po, try po. Meron pa po tayo. Ilang questions na ba? Pang 6 na to. So, we still have, okay, Ten. meron pa tayong Ten. 5 winners, no? Meron pa tayong 10 More. winners, 10 more questions para sa ating GCash. So, guys, like what I've said, habang tumatagal, the questions become easier. Ayun. So, mas papadali siya. Padali ng Papunta na padali. siya sa bonus question. Shoutout rin pala kay Hesam Nakan na nanonood ngayon sa ating live. Good evening, Hesam. Ayun. Alright. Sige. Alright, Number let's 6 na tayo. proceed. Sa ating question number 6, comment 6 na po guys. Comment 6. Alright. Alright. Para sa ating number 6 po na katanungan. Okay. Number 6 question. Okay, Go, question. Ang blank ay isang karahasan sa kababaihan kung saan may pamimilit ng usaping sexual. Sexual. Again, ang blank ay isang karahasan sa kababaihan kung saan may pamimilit ng usaping sexual. So, anong violence po ito against women, guys? Paki-comment po. Again, i-share nyo po at follow ang aming Facebook page at i-share itong live natin. Kasama po yung template na full name, question number, at yung inyong tama pong sagot. So, nakaantabay lang po ang ating technical team para po tingnan kung sino ang nauna. No, guys? Okay, meron na ba tayong winner? Okay. We are still waiting, no? Sana kakuha ng tamang sagot. Alright, shoutout ko lang si Sir Judy. Nakakawala ng stress ang panonood dito. Thank you. It's an honor. Uy, Jante, magkakaroon. Kung ba kami nitoan? Ayun, thank you, Sa no? showtime. Nag-source kami ng pampawala ng stress. Yes. Gusto niyo araw-arawin natin to, guys? Gusto niyo? Okay, meron tayong winner. May winner tayo, Normina Gilang. Congratulations, Miss Normina Gilang. Congratulations, Miss Normina Gila. And the correct answer reveal tayo. Alright, the correct answer is... Okay, ang ating answer tamang is- sagot ay Ayun. sexual violence. Naglag. Diba? Sexual violence. In sexual violence, isang karahasan sa kababaihan kung saan may pamimilit sa usaping sexual. So mga boys, wag po nating pilitin, mga asawa ninyo, mga girlfriend, kung hindi pwede, wag. Ayun, It's a no? no-no. Yes. Tama ka dyan. Before that, shout out kay Patra Nisa Ansaw Lawama. Pa-shout out. And shout out din po kay Ate Bay Muhara Mukamad Amil Hasan. Hi, Ate Bay Muhara.
thank you for watching itong ating live. Shoutout din kay Miss Ara Ayub. Shoutout din kay Cindy Haina Kasim Pumiling from Cluster 2. Nagpapa-shoutout siya sa'yo, Jab. Miss Aisa Piyang Abas. Ayun, Miss Mona Lisa. Shoutout po sa iyo. Ay, Actually, ang dami nakakuha ng tamang sagot, Ma'am Jit. It's just like, kwan lang. Paunahan na po talaga ito. Walang pabor-pabor. Kung sinong nauna, yun na po. yes. Sige po. Tsaka yung may share badge. Ulitin natin yung mechanics siguro, Jab. Yung dapat may share badge. Ayun, sige, nakapasok Yes. sa page. Okay, so guys, bago po kayo manalo, ikinukonsider po namin na nakafollow kayo sa aming page at may share badge po kayo. Nakikita po yan sa inyong comment. At ginamit nyo po yung hashtag, official hashtags natin. At meron kayo complete name plus yung question number at yung inyong pong tamang sagot. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Meron po tayong mechanics bago po manalo. Kaya tamang sagot niyo po. Kung hindi niyo po ginawa yung mga alituntunin natin, wala po tayong magagawa dyan. No? Maraming salamat at sana Alright. po isundin Okay, ninyo. pero No? sino daw ang nanalo? Sino ba ang nanalo sa question? Ang nanalo po sa ating question number 6 ay Si Normina Gilang po ang panalo sa ating question number Nina 6. Gita. Which is ang tamang sagot ay Sexual violence. sige po. Ayun, may nagpa-shoutout din na ayun, na shoutout. 7 na mga idol. Easy Yusin Kawasaki, good evening again. Jamalia Daod, good evening. Norina Juma Majindi, pa-shoutout po, ma'am, from Holosulu. Hello sa ating mga kausog. Hello. Brothers and sisters dyan sa Sulu. Magsugol mga watcher natin. Watcher? Viewer. Online viewers. Watcher. Ayun. So, magsukol and kamaya. Always. Ayun. Katawa sa watcher. Ayun. So, online viewers. Shout out din sa Platon family. Ayun, no? Ayun. Shout out ka sa Ginoong Miguyaya 2025. Jam, ikaw na ba? Saan to? Si MF Platon, nag-comment siya. Ayun. Shout out daw. Alright. Abangan niyo Sige po po, ako, comment guys. sa Baka naman. Nag-vlog. Okay. Alright, so let's go. Let's proceed sa ating question number 7 siguro, mag-Jeets. Kasi may nagreklamo na 7 na sir. Ayun. Sige po. Okay. Nag-abay sa laulat. Okay, sige. Huwag nating patagalin pa. Question number 7. Okay. Ang blank ay nagdudulot ng mental o emotional na pagdurusa sa biktima. Again, ang blank ay nagdudulot ng mental o emotional na pagdurusa sa biktima. Okay, again, apat yung violence na yon. Isa Yes. siya doon. Okay. Diba? Ang blank ay nagdudulot ng mental o emotional na pagdurusa sa biktima. Okay, paunahan. Alright, meron na po tayong nakakuha ng tamang sagot. Yes, ayun. Congratulations, Asna Ebrahim. Panalo ka po ng 500 Gcash. Alright. Okay, tamang sagot. Reveal na po tayo. Tek. Alright, ang tamang sagot ay, ayun, psychological Violence. Oo, yung mga gaslighter. Yes. Ganyan, no? Yung mga nakakakos ng anxiety, ng depression. So, Yan. ibang level naman to ng pananakit na violence, ma'am. Na hindi ka hinahawakan, walang touch, pero yung puso mo, utak mo, durog na durog. So, mali pa rin po yun at hindi dapat gawin sa Pwede mga na kapatid. ng psychological violence. Alright, sige, wag na natin patagalin pa. Comment number 8. Number Comment 8? number 8. Ayun po, comment number 8. Sige po, comment number 8 tayo, guys. Ayan. Sige, di ba nasa number 8, nasa 8 question na tayo. Then we are still receiving answers for the question number 7. It only Yes. means na yung Delay. internet natin, no? It has something to do with yung connection, gano'n. So, if mahina po yung connection, yung internet sa inyo, there's a tendency po na late po siya papasok dito sa aming line. Okay po. So, yun po talaga. Kailangan po malakas po yung internet natin. Yun. Sige. Okay, paki-comment na po ating viewers. Comment number 8. Proceed na po tayo Nasa sa ating number 8 question na po number kami. 8. Tapos nagko-comment pa rin yung mga answer sa number 7. Yung mga Yes. yung mga natin, yung mga
viewers natin sa number 7. Shout out pala kay Jairo Nisa Omar Ali. Hi Jairo, shout out sa'yo dyan sa Marawi City. Ayun. Tapos, ayun. Okay. Sige po. Okay, sige. Okay, number 8. Number 8 na. May comment dito. Ayun. Sir Judy nag-comment. Emotional violence. Ayun. Masyado Tama, emotional. tama naman yung sa parang psychological siya actually. Pero Opo. synonymous siya. Synonymous. We want the exact answer. Ano? Right. Okay, sige, number 8 na tayo. Okay, let's Alright. proceed sa ating question number 8. Okay, ano ang tatlong uri ng protection orders? Okay? Again, ano ang tatlong uri ng protection orders? Sana may nag-take note at naintindihan. Oo, nirecap natin yun kanina. Ulit-ulit natin, itong order na to, ilang days lang siya, itong isa, ilan lang, tapos yung isa permanent. Yeah, pamatagalan yung isang ano na walang katapusan. Sabi nga Yes. ni Ma'am So, Palipatar. sana nakinig kayo and sana may makasagot, no? Oo, nirecap natin to. Okay, ayun. Halos binigay na Meron na namin. ba tayong tamang... Alright. Ma'am Jeans. Okay, congratulations, Sky! Sky, congratulations kay Basha Bakal. Ayun. 100 gigas! Okay, ang pinakauna, si Miss Basha Bakal. So, ang tamang sagot, answer reveal na po tayo for question number 8. Okay. Ayun, job, ayun. Barangay Protection Order, ito po yung 15 days. Temporary Protection Order, 30. Yung Permanent Protection Order, yun na po yung mas matagal. Depende po Yes. sa ano to, kaso. Okay. So, Barangay Protection Order or BPO, Temporary Protection Order or TPO, at Permanent Protection Order, PPO. Ayun. Congratulations sa Basham Bakal. Okay. Sige. Comment number 9. 9. Ayun na. Comment po number Nako, 9. sino kaya ang ika-9th natin na lucky quizzer na uuwi ng 500 Gcash tonight? Sige po, comment na po, number 9. Comment number 9. Comment number 9. Sige po. Comment 9. Okay guys, no? Di ba nasa ano na kami? Right now, we are nasa ika-9 Nine. question. Again, like what I said a while ago, we are still receiving a lot of answers na Yes. nasa number 8 pa sila. So, you know, internet connection really matters dito sa ating quiz show. Oh, ang daming tamang sagot actually. Kung pagbabasihan natin, sobrang daming tamang sagot. It's just that, yung internet connection, nako, lumalaban din. Swede lang itong job. Yes. Pabilisan ng sagot, palakasan din ang internet. No. Yun talaga. Yun talaga. Pabilisan ng tamang sagot, palakasan pa ng internet connection. Di ba? You should have both. Diba? I think ready na sila sa question number 9. Madami na po nagko-comment ng question number 9. Oh, nasasad na si Sir AC Husin Kawasati. Pati ba naman dito, di ako napipili. Ang job, ang reaction mo dito, Job? Ano daw? Sabi ni Sir AC Husin Kawasati, pati ba naman dito, di ako napipili. Anong reaction mo, Job? Kader-kader lang po ito, sir. Bala araw may pipili po sa inyo. Joke lang. Okay, so may comment dito, meron daw manipulation. Saan po ba banda yung manipulation po? Ayun. Okay, so mamaya po na before we end this live, makikita nyo ang aming team, no, na they are here, nasa likod ng aming camera. Kung nakikita nyo po, yung nakikita namin ngayon, as host, nakikita po namin na yung team po talaga namin sa division ay bawat isa sa kanila ay nagmo-monitor using the Facebook page po ng MSSD. At nakikita po namin, no, sa aming live right now, yung mga nauunang mga commenters. Okay po. So, maaaring sinend nyo po ng ganitong oras, pero na-receive namin dito ng delayed. Because again, it's the internet connection po. Okay po. Again, don't lose hope po dahil meron pa po tayong ilan? 6. Six more more questions. 6 more Gcash prize, no? Para sa ating mga luck quizzers. Again, please, stand by. So, meron pa tayong 6 questions na mas pinapadali habang tumatagal. Okay, sige, Jab. Alright, let's Question number proceed 9 na sa po ating tayo? question number 9. Ang tanong, Okay. magbigay ng 3
taong maaaring mag-file ng cases ng violence against women. Okay, magbigay ng 3 taong maaaring mag-file ng cases ng violence against women. Diba kanina, inisa-isa po natin yon kung sino at basta ganon. Kung sino ang pwedeng magreklamo laban sa karahasan na ginawa sa isang babae. Magbigay po ng 3, madami po yun. Yeah, 3 po. Ayun, 3 lang po. Okay, sige. Paunahan po ng tamang sagot sa pag-comment ng tamang sagot. Palakasan din po ng internet. Okay, sige. Sino kaya, no? Okay, by the way, nagpapa-shoutout ang ating friend sa Bangsamoro Information Office, si Abdul Shahid Simpal. Hi! Shahid Simpal, good evening. Ayun, shoutout din para sa mga friends natin from Bangsamoro Information Office. Lalo-lalo na kay Ma'am Lori May Andong at sa kanilang Executive Director, Sir Andrew Alonto. Good evening po. Ayun. Alright, may panalo na tayo, Ma'am Cheats. Okay, may bigla na po tayo for our question number 9. Congratulations! Congratulations, Aksani Alyude. Alright. Aksani Alyude. Congratulations. 500 gigas. Answer reveal na po tayo. Okay. Go job, answer reveal. Answer reveal, ang pwede pong magsumbong ay ang biktima mismo, mga magulang o tagapangalaga, mga malalapit na kamag-anak, social worker, pulis, punong barangay o kagawad, abogado o tao kahit ninyo kamag-anak, kung talagang concerned kayo, busila kayo yung kalooban, isumbong po ninyo. Maghanap lang po kayo ng backup na isa para dalawa na kayo. No? Okay, so yun po, no? 3 po yung hinihingi natin. Okay, shout out pala kay Jaymar Sally sa aking friend, no? Galing siya ng Tawi-Tawi, nasa field siya. 3 weeks na kami hindi nakikita ng friend ko nanda, sobrang busy. Hi, Jaymar! Good evening din kay Sir Amen Sani Sabdula. Yes, okay, sige po. Comment number 10 na po. Comment number 10. Sige po. Okay, shout out kay AC Hosin Kawasati. Thank you so much po. Ang dami ko pong natutunan kahit hindi mapili. Ouch, ouch. Still thankful. Hi. Pero at least ikaw pa rin ang panalo kasi, di ba? May natutunan ka. Hindi na yun mauubos. Yung 500 po mauubos. Pero yung mga natutunan mo for tonight, hindi yan mauubos. Job yung mga sagutan mo, very pang Ginoong Meguyaya 2020. By the for the information, everyone, si Javi is candidate po ng search for the Ginoong Meguyaya 2025. Plug na lang din. Saturday na ba yan siya rarampa siya? Sana ikaw ang manalo. Yeah. We are rooting for you. Inshallah. Okay, Mr. Maguyaya, inuwi mo ang trono. O, diba? Ito sa mga kapit. Okay, guys. Sige. Sana magbilang anghel ka. Number 10. Okay, may nagpapa-shoutout. Shoutout daw. Pa-shoutout po from Tawi-Tawi. From JMN Kiram o Totalom. Ayun, magandang gabi po dyan sa Tawi-Tawi. Mr. or Miss JMN KRM o Totalom. Ayun. Ma'am, ito, si Sir Norsadin US, sana napansin na po namin kayo, sir. Ito. It's just that, again, palakasan po ng internet at pabilisan ng sagot. Ayun. O, tama rin itong sagot ni Ma'am Rahima, di mapuro Abdul Latif. No, pero internet talaga, minsan, ayun, sige. Johnny Ali, visible na naman po ba ang answer ko? Yes po, visible po yung answer po ninyo. Okay, may nag-comment na ng 10. Question number 10 na naman. Sige po, question number 10. Okay. Sino kaya mananalo? No? Okay, question number 10. Ayun na, paki-flash. Ayun. Magbigay ng isang kaso, o isa lang bonus to. Isa lang. Isang kaso ng pang-aabuso at karahasan na dapat i-report. Again, dapat i-report base doon sa pinakita namin kanina na BARM, Child Protection, Gender-Based Violence Referral Pathway. Kanina may flash kami, di ba, may mga pulis doon. Di ba, may mga, alam nyo na, dun sa drawing na yon, no? Yun yung referral pathway. So, magbigay lang ng isang kaso ng pang-aabuso at karahasan na dapat i-report base sa
BARM CPGBB Referral Pathway. Ayun. Okay, shoutout kay Ira Di Manalaw Pending from Sultan Kudarat. Shoutout po sa iyo, Miss Beautiful. Oh, ito, may nag-comment din na-shout ako si Rads Mansid. Kung di kami mapili, pa-shoutout na lang, pampalubag loob. Sana mapansin. Yes po, Rads Mansid, napapansin po namin at nakikita po ang comment ninyo. Magandang gabi po sa inyo dyan, Mr. Rads Mansid. At si Hayrat Di Mananal Mamalangkas. Hello po, visible po ba ako? Yes po, Ma'am Hayrat Di Mananal Mamalangkas. Visible po kayo. Alright, Ma'am Jigs, may nanalo na po tayo sa ating comment section. Alright, congratulations kay... Wala tayong drum roll dyan? Ayun. Kay Josephine Unos. Ayun, congratulations, Josephine Dalawang Unos. unos na to. Buong pamilya ba ng Unos nanonood po ba ngayong gabi? Parang active ang family ng Oh, unos. sige po. Okay, congratulations, Josephine Unos. Ang tama pong sagot ay... Answer review. Narito po. Ayun. Isa lamang yung dapat isagot, no? So, any of the following, isa lang. Pwede ang Municipal Social Welfare Officer, Women and Child Protection Desk Officer, Women, Children, Child Protection Officer, Unit Officer, Barangay Local Government Unit, or VAV Desk Officer. Yes po. Alright, may Alright. visible po shoutout sa Office of the Chief Minister. Ayun, shout out po kay Ma'am Raiza Abbas, no? Na mula po sa Office of the Chief Minister ng Gender Focal Point System po na team ng Office of the Chief Minister. Good evening po. Assalamualaikum, Ma'am Raiza Abbas. Ayun. Sige po, ano po ba ang sagot? Okay? Okay, Sige po. klaruin ko lang po ang tamang sagot o isa sa tamang sagot sa question number 10, magbigay ng isang kaso ng pang-abuso at karahasan na dapat i-report base sa BARM CPGBB Referral Pathway ay ang sumusunod po. Pambubugbog, rape, trafficking in persons, nawawala o nahiwalay na bata, na-recruit na bata o sexual harass ng mga bata. Yan po ang maaari natin i-report, no? Sana yung flash na. Wala bang answer review? Okay, ulitin po natin, no? Yung tamang sagot po. Pambubugbog, rape, trafficking in persons, nawawala o nahalay na bata, na-recruit na bata, at sexual harassment. Okay. Alright. Yun po yung tamang sagot for question number 10. Alright. Congratulations po sa ating winner ng 500 Gcash. Alright. Okay, yan. So, shoutout tayo ulit. Pa-shoutout daw. Okay, shoutout sa iyo, Bong Abdullah from Scholar ng MOSD. Scholar. Okay, shoutout din kay Ma'am Maria Aika, ang ating psychologist sa PWD Center. Good evening, Ma'am Maria Aika. Oh, sana matuloy na yung Mount Apo hike natin, no? With Ma'am Maria Aika. Sige po. Ayun. Right, let's proceed sa ating question number 11, guys. Number 11. Comment na po down below ang number 11 para makapag-proceed na po tayo. I think di ba we are already nasa 11th question na tayo, but we are still we are still seeing questions na answers na para sa question number 10. Oo. Okay, shout out din kay Anas Diripusang dyan sa Marantao, Lanao del Sur. Hi Anas! My good old friend, good evening at assalamualaikum sa inyong mga constituents dyan at sa iyong family. Sabi ni Ma'am Zulaika Usman, mali ang sagot. Okay lang po yan, ma'am. May apat pa naman po tayong question. So, abang-abang lang po. Pakapala rin din, inshallah, no? Yes. Alright, sige. Nasa 11 na tayo, Jab. Alright, Jab, take it away. Okay, question number 11. Ang ating question number 11 ay, magbigay ng isang duty bearer o ahensya na maaring lapitan o pagsubungan ng mga biktima ng pang-abuso base sa BARM CPGBB Referral Pathway. So kanina girika po natin yun, no? Magbigay po ng isang ahensya na maaring lapitan o pagsumbungan ng mga naabusong babae po, no? Kababaihan base sa BARM CPGBB Referral Pathway, no? Isa lang po. Isa sa marami. Isa po, no? Marami yun sila. I think apat yun sila.
Alright, may nakita na akong tamang sagot. Congratulations kay Nine Saga. Okay, Nine Saga. Panalo ka po ng 500 Gcash. Alright. Congratulations! Okay, answer reveal po tayo. Okay, ito po ang maaari niyo pong lapitan. Municipal Social Welfare Officer, Women and Children Protection Desk Officer, Women and Children Protection Unit Officer at Barangay Local Government Unit or VAUSI Desk Officer. So yun po, ang pinakamalapit for sure ay yung inyong Barangay VAUSI Desk po. Okay. So congratulations ulit sa ating winner sa question number 11. Ang sagot niya ay MSWO. Yes. Alright, sige po. Nasa question number 12 na po tayo. But before that, shoutout muna natin ang ating mga friends, mga live viewers. Ayun, shoutout po kay Ma'am Renalyn Talusan. Watching from Paglat, Maguindanao del Sur. Ang layo ng inaabot natin. Grabe na buong barm, no? Iba't ibang probinsya. Umabot pa tayo na may mga viewers tayo right now sa Pulo, Sulu, sa Tawi-Tawi, sa Lanao del Sur. Thank you so much, guys. Nanonood ngayon sa Basilan, no? Ayun, shout out po ma'am sir from Dulawan mula kay Muhyiddin Satol. Magandang gabi po sa inyo, Sir Muhyiddin Satol dyan sa Dulawan, sa Dato Piang. Ayun, watching from Barira, Maguindanao del Norte. Norsida MB Masangkay Ali. Assalamualaikum po, Ma'am Norsida. Okay, Ayun. shoutout ko lang ni si Jack Hagyara. Yung feeling na tama lahat sagot mo pero di ka pa din nauna. Ganun po talaga, ma'am. Ay, siguro mahinang internet niyo po or may mas nauna po talaga. Ayun, good evening din po kay Ma'am Pasandalan Sumagi Bonifacio. Magandang gabi po sa inyo. Ayun, pa-shout out naman po from Lamitan, Basilan. Ayun, si Ma'am Arsima Talib. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Lamitan, Basilan. Ayun. Shout out po from Taguig. Oh, meron pa tayo na viewer from Taguig. From Luzon. Pag national na tayo, Ma'am Jeets. Hello, Dayo Ho, no? From Taguig. Ayun, shout out din kay Nads Raifa Palo. Good evening. Ayun, kay Mr. MB Balbin. Good evening. Ayun. Alright, so guys, question number 12 na po. Type na po tayo ng question number 12. Comment down below na po at para makita po natin kung sino na pong ready for question number 12. Okay, shout out din kay Bainor Haming Ganuan. Shout out kay Juliet Tapella. Shout out kay Jaguar Mania. Ayun, shout out po, no? Shout out din kay Al-Aksani Aliudin Lukman. Yes, pinsan ko po yan. Hello po. Shout out po sa inyo dyan. And Miss Dang Eman, no? Shout out din Jehan Balas. Alaysa Mala, Norina Juma Majindi. Good evening po sa inyo, Ma'am Norina Juma Majindi. At sino pa? Sino pa? Dami niya lang. Okay. Shout out din sa mga hindi pa po napipili. Mapipili rin po kayo soon. Tiwala lang. Alright. Sige po. Good job. Okay, nasa comment 12 na po. Opo. Question number 12. Ma'am Okay. Jeets. Question number 12. Okay, question number 12. Base, ito, let's do the math. Math ito, may number pa tayo, di ba? Ayan, base sa Barangay Protection Order na ginagawad ng punong barangay o ng barangay chairperson, ilang araw hindi pwedeng lapitan ng offender ang biktima. Ilang araw, guys? Na-mention natin yun. Ulit-ulit pa natin, no? Inuulit-ulit natin kanina yung dami, no? Yung dami ng yung bilang ng araw, na bakit na hindi pwedeng lapitan ng offender. Merong kanina, merong ganito. Bawat type of protection order, merong specific number of days, no? Itong BPO, meron din specific number of days. Tapos yung isa rin kanina, meron din. Tatlo yun sila, yung mga protection orders natin. Alright. Okay, congratulations, no? Meron na tayong winner. Ayun, Jack. Ang panalo sa ating question number 12 ay walang iba kundi si La Arnie Carol Ponscano. At ang tamang sagot po ay 15 days. Okay. 15 days po yun. Okay. Ating Barangay Protection Order ay meron pong 15 days na hindi pwedeng lapitan ng offender ang victim o ang ating biktima. Alright.
Okay, sige po. Congratulations po, no? Okay. Itong ating pang 30 na question, very basic. It's true or false lang po. Pabilisan. Ready niyo na po ang true or false niyo na sagot? Kompleto yung mga yung mga format ng mga questions natin. Yeah. Merong enumeration, may Fill in the identification, may fill in the blanks. Ayun, may pa true or false tayo, di ba? Mamaya mag-essay tayo. Oo, mamaya. Pwede rin, ano pa yung ibang mga types of multiple choice, A, B, C, D. Ayun, essay, multiple choice. Matching, ano yung may matching? Matching may type. matching type, di ba? Sana all Mukhang mahirap naman yata yung mag-matching type sa online. So, okay. Okay. Sige. Go, Jab. Let's proceed sa ating question number 13. Guys, please comment down below po. Question number 13 or 13. So, May itong dalawa question number 13 na ito, true or false? Yes. Yeah, true or false lang. Pinadaling format. Sabi ko sa inyo, kapag habang papapalapit na tayo sa end ng ating quiz ay mas dumadali, mas nagiging bonus na lang yung mga questions. Okay? So, yun guys. Right, I think ready na sila. Okay. Kaya ba? Importante po, again, just a reminder, importante po yung share badge. Again, if you do not have a share badge and if you do not follow the page, maku-forfeit po yung history po ninyo, even though you're the one na may malakasang internet or nauna ang mag-comment. At kahit tamang sagot, Yes, mawawala exactly. po. So yun po again, please follow po ang page, share this live with the hashtags, Yes. and comment your answers. No, sige po. Ayun. Sige, Jab. Question number 13 for na tayo. our question number 13. True or false, guys, ha? Ang Temporary Protection Order o TPO ay iginagawad ng korte kung saan hindi pwedeng lapitan ng offender ang biktima sa loob ng 30 days. Again, ang Temporary Protection Order o TPO ay iginagawad ng korte kung saan hindi pwedeng lapitan ng offender ang biktima sa loob ng 30 days. True or false? Paunahan. Syempre, hindi lang dapat true or false ang sagot nyo. Again, yung template. Name, Yes. and then yung sagot kunin. Okay. Again po, yung template job, please. Reminder. Okay. Bago kayo manalo, make sure na nakapollow kayo, may share badge, at meron pa yung official hashtag natin, complete name, at question number, at yung tamang sagot. Yun pong mga dapat ipong sundin bago manalo, no? Sige, Okay. may winner na po tayo. Ito si Zam said. Si Zam. Gusto ko nang umuwi. Umuwi ka na. Uwi ka na, di na kami galit. Ayun, shoutout pala kay Zam, ang aming nutritionist. Diet siya. Shoutout sa'yo, Kaka. Yes. Sige. Shoutout din. Sino mga nagpa-shoutout? Irene Maulana, good evening. Okay, habang hinanap natin sino mga... Si Alive Samala, good evening. Ate Aklam, hi Ate Aklam, ang Municipal Social Welfare ng Officer ng UP. UP. Ayan, Ate Aklam, Pajunay, shoutout po sa inyo. Ayun, bossing good ko evening. yan, of course. Ayun. Alright, may nanalo na po ba? Sandali, tinitingnan pa. Okay May mga guys, tamang sagot. paalala po, may mga nanalo na sana. Tama po ang sagot. However, wala po silang, hindi po sila nakafollow, walang share badge, at wala po yung official hashtags natin. So guys, please follow po yung ating guidelines and mechanics kasi mawawala ang visa po yung tamang sagot ninyo kahit tambak po yan. Kasi nakikita po natin dito sa ating Facebook O may page. nakita kong tama ang sagot pero walang share badge. Yes. So, importante po talaga, no? Share badge, paki-share po itong mismong live and follow our official Facebook page. Okay. Ano? Ano ba, ha? Okay, Ano ba tayo, ano? inuulit po namin. Oh my God, please! May tamang sagot na pero kulang kayo. Hindi kayo sumunod sa ating mechanics. Hindi kayo naka-follow, walang share badge, wala yung official hashtag, yung complete name po ninyo, at yung question number with correct answer. Guys, paki-follow po yun. Nakapin po sa ating comment section ang ating mechanics. Sige po. Very Ano basic po. Wala. Salam daw, sabi ni Inabay from Sokpen. Hi po, Ate Sandra Muson. Good evening Ay, po. nabay. Assalamualaikum.
Sabi ni Ma'am Normala Macaurao, nako, hindi always na lang nauunahan. Nako. Shout Sa out internet po talaga ito, ma'am. Sa Barangay Katilakan. Shout out sa Ma'am Shell Mansid Malim, no, from Pikit, North Cotabato, Barangay Katilakan. Sana all matilak. Norhaya Alawi. Okay, ayun. Ang ganda ng pangalan, Norhaya Alawi. #MSST. Okay, shout out din kay Norshade Ibrahim Abdul. Shout out kay Abu Muarif. Yes, shout out kay Naimi Mansid. Yes, Shazia Aira Rojas. Good evening po. Wala pa rin? Si Baynurhamin Ganuan. Pa-shout out daw po. Okay, meron na, Meron na. Congratulations! Sana. Nads. Palo. Nads Raipa. Palo. Alright, congratulations! Panalo ka na! Hindi ka! Alright, ang tamang sagot ko natin, ang reveal ay true, of course. Ang ating Temporary Protection Order or TPO ay ginagawa ng korte kung saan hindi pwedeng lapitan ng offender ang biktima sa loob ng 30 days. So, malinaw po yan. Ayun. Nako, we're now down to the last two questions. Last two. Two questions. Okay, last two for the last two lucky quizzers tonight. Ayun. So, ayun, sabi nga po namin, habang tumatagal, papadali ang ating mga questions. Sige po. Okay, So, shout out. comment na lang po, 14. Sige po, 14. Comment 14. Ayun. Shout out kay Mona Lisa Tungkag. Hello po sa inyo. Watching from Sambados, Maguindanao. Hello sa iyo, Hana. Hindi pa pwedeng after siya mag-share. Hindi po pwedeng after niyo siya i-share. Pag nanalo na po kayo, dapat po share na siya daan bago po kayo manalo. Okay, shoutout din po sa aking mga kaibigan dyan, ang kasama ko sa GC na friendship. Okay, shoutout po kay Miss Fatima Lau Di Makuta Mandangan. Hi, Ate Tabi. Welcome back po sa Cotabato City, Ate Tabi. And shoutout din kay Miss Sandy Makakuha. Alright. So, magandang gabi po sa inyo, guys. Sa mga tumututok ngayon sa ating live. Okay, guys, last two questions na lang po. Please comment 14. Ayun. Yes. Okay, bago ang lahat, shoutout din kay Andy Madaliday. Salam, good evening mga ma'am and sir. Pa-shoutout naman po sa RH Mama sa Pano Family watching from Coronadal City. Alright, shoutout sa RH Mama sa Pano Family. Maraming salamat po sa inyong support. Yes. Hello, at mag-ingat po tayong lahat palagi dyan sa Mama sa Pano. Ayun. Alright, proceed na siguro tayo sa question number Shoutout 14. din kay Noronisa Saidamin, kay Mokdina, kay Pauline Jane Ampatuan. Ayun, shoutout din kay Miss Hidaya Maniuba. Hi Hidaya, ang ating isa sa ating mga masisipag na field workers sa Lanao del Sur. Good evening Hidaya Maniuba. Alright. Sige. Okay, let's proceed sa question number 14. Sige po. Guys, comment number 14. Sige po. Good evening kay Miss Zara Tamsi. Ayun. Sabi ni Ma'am Norhata Melo, di talaga. Nako, baka yung internet connection po. Nag-freeze ka. Yung internet connection siguro po, ano? Sige po. Okay. Question number 14. Go, Ma'am 14. Jeans. Okay, for the question number 14, ayun, magbigay ng isa sa mga uri ng serbisyong dapat matanggap ng mga biktimang nakaligtas sa pang-aabuso, pagsasamantala at karahasan base sa BARM Child Protection Gender-Based Violence o yung BARM CPGBB Referral Pathway. So, meron pong 5 na na-mention kanina. May 5 po na serbisyo na dapat matanggap. Magbigay lang po ng isa. Okay, this is a bonus question po. Alright, again, magbigay po ng isa sa mga uri ng serbisyong dapat matanggap ng mga biktimang nakaligtas sa pang-aabuso, pagsasamantala, at karahasan base sa BARM Child Protection Gender-Based Violence Referral Pathway. So this is a bonus question po. Again, paunahan po.
Ayun Nandun po. po siya sa layout para kung may Oo. photographic memory. Ano ganun? Photographic memory, yes. Tama, yes. no? Photographic Kung mga memory. nakita ninyo, no? Nandun po yung sa pinakagilid, right side ng photo. Ako na-screenshot niyo po yun kanina. Alright, you will definitely Mabilis na lang po sa sagot. answer this. Okay, shoutout po sa pamilya ko sa Sugod, Bayang Lanao. Okay, may nanalo na po tayo. Oh. Congratulations Congratulations. po! Kay Gina Bianca. Alright. Congratulations again, Rylina Dianga. Alright. Alright, panalo ka na. Chika. Sana all. Answer reveal. Okay. Ayun, isa lang po yung hinihingi, no? Ito, we have 5 no, services na dapat matanggap po. Seguridad, medical, psychosocial, bahay tuluyan, at At legal. legal. So, kapag isa po yung sagot nyo yan, kahit isa lang, tama na yung sagot po ninyo. But again, palakasan po ng internet at paunahan ng tamang sagot sa paunahan sa pag-comment ng tamang sagot. Okay? Sige po, once again, congratulations po, Ma'am Bianca. Alright? Sige, Jab. Okay. Muna tayo. Sige. Sige, shoutout tayo ulit. Shout out kay Zura Pua Usman, kay Haya Mera Aquila, kay Gemma Dalandas, kay Abu Moarif. Okay? Kay Norfa SB, kay Abura Moarif ulit, no? Actually, ang daming entry. Right now, we are still receiving answers pa for question number 4. Which means mahina po ang internet ninyo. Nako, habang tumatagal pa, mas dumadali. Kung pwede lang, moving forward, gawin natin siya 25. Alright guys, ito guys, itong susunod nating question, i-type niyo na po muna ang question number 5, number 15. Sorry, number 15. I-type niyo na po, very basic. Paunahan na lang po talaga. Nako, kadali lang talaga to. As in, Actually, kanina. nakakakabay ito, mas madali. Very Pero bonus alam siya. yung alam mo, pero hindi mo kayang bilisan pa kasi may nauna. Ganun. Sobrang Sige. dali lang niya. Actually, sobrang easy lang din niya. Pabilisan na po, pakiready na. Okay, question Sige, number mag-shoutout ka 15. muna. Baka may mga nagpa-shoutout dyan. Sa ating Wala, mga puro friends. sagot. Okay, again, just to Okay. show you guys po na hindi po namin kilala yung mga winners. Ngayon lang din sila namin nakita dito sa ating live. We do not know the winners. We do not control po kung sino na una. The internet alone po talaga. It's the internet connection. Again, these mga lucky quizzers ay nakita na nalaman namin yung pangalan nila through this live po, no? Because again, we highly discourage po. Hindi po namin pinapasali. Hindi po talaga allowable yung mga workers ng MSSD to join this quiz, to answer this. But, kapag mga relatives sila, mga kamag-anak nila, they can coach them. But we do not accept po yung mga answers ng aming mga kasama sa MSSD. Okay po? Malinaw po yun na ating mga lucky quizzers po ay hindi po sila konektado sa MSSD. At can assure you also na patas po ang ating online quiz. So, ayun. Sige, may winner na ba? May winner. May ano na ba? May, meron na. ready na ba sila? Proceed na tayo sa Question question number number 15. Yes, na-reveal na po natin yung answer kanina sa number 14. Guys, so mayroong anong tawag dyan? 5 services, no? Yung legal, seguridad, ano nga pa nga yung isa dyan? Yung legal, seguridad, medical, psychosocial, at bahay tuluyan. So again, at least po, no? Even though hindi po kayo nanalo sa ating online quiz, nakakuha po kayo ng mga mahalagang learning po na you can use if ever that you will encounter po yung mga violence po, no? The different forms of violence against women. Alam niyo na po na meron po kayong lalapitan ng mga ahensya. Alam niyo na po kung kanino po, paano po lalapit sa kanila, at ano po yung mga serbisyo na pwedeng makuha po, at ano rin yung mga kinds of violence, at ano po yung mga protection orders na
na ano mo yun, na puprotekta sa ating mga victims, no? So yun po yung more than this cash prize, no? We are after the learning po na pwedeng ma-inculcate sa ating mga online viewers. So guys, ready na ba kayo sa ating Yes. 15th question? I think ready na sila. Okay. Sige pa. For our question number 15. 15. Ayun. Question number 15. Okay, ano ang official hashtag ng Observance 80th Day Campaign to End Vows Oh sa my Bar? Pabilisan po, pabilisan. Very Pabilisan. basic. Pabilisan. Hashtag ng internet. Nako. Again, sobrang bonus question at last question, no? Ano ang official hashtag ng Sa Observance sobrang dali, feeling ko may nanalo na. to end vows sa bar? Nako, ito yung hashtag. Isa sa mga hashtag na pinapa-share namin sa inyo. Yes, Oo. kasali po yan sa ating official hashtag for tonight. Sige. Meron na ba tayong lucky winner? Oh my God! Sino kaya? Sino? Meron na ba? Oh my God! Meron na! Oh my God! Ang nanalo ay walang iba kundi si Sino yan? Rowena Vista. Congratulations! 500 cash. Paldo. Congratulations po again, no? Sa inyo, maraming salamat po. Ang tamang sagot, answer reveal, hashtag VowFreeBarm. Ayun, congratulations po sa ating 15 lucky quizzers tonight. Sige po, mag-recap po tayo. Sige, simulan natin kay... sige, Jab, go ahead. Ikaw na mag-recap sa kanila. Okay, In a while po. No, by the way po, shoutout po kay Sir Giamil Alim. Shoutout po kay Sir Giamil Alim. Good evening po, Sir Giamil. Ayun. nandito naman kids, ang ating mga lucky winners for tonight is question number 1. Panalo po si Miss Gwen Tapel. Question number 2, panalo si Haru Unos. Question number 3, Arbaina Omar. Question number 4, Mona Lisa Tungkag. Question number 5, Munisa Pilandok. Alright. Question number 6, Normina Gila. Yun. Question number 7, Asna Ibrahim. Question number 8, ang panalo po ay si Basham Bakal. Yes. Question number 9, Anasi Lukman. Kamag-anak ko, Ma'am Jeans. Kamag-anak. Okay, question number 10, Joe Unos. Okay. Question number 11, Nai Saga. Question number 12, Larny Ponciano. Question number 13, Najraifa Palo. Question number 14, Raylina Dinka. And of course, question number 15, Rowena Vista. Winners for tonight. Sobrang gagaling po ninyo. Thank you so much for participating and joining sa ating online quiz for our Vow-Free Barm, no? Vow-Free Bangsamoro online quiz. Sana po, no? Again, I've been saying this, I've been reiterating this kanina po, no? Again po, no? More than po, the cash prize po, the GCash prize po. We are after po doon sa kaalaman, sa awareness po na pwedeng maibigay po sa inyo na babaunin po ninyo after this online lecture. So again po, no, sana po marami kayong natutunan. At lagi pong sinasabi po sa amin ng aming chief, no, whenever we discuss about rights, about speaking up or standing for yourself, no, yung tagline ng aming chief na sa mundong ginagalawan natin ngayon, sa lipunan na meron tayo, sa panahon na meron tayo ngayon, yung karapatan natin ay hindi kusang naibibigay, kaya kailangan natin ito ipaglaban. That is one of the quotable quotes na nag-embed sa mind ko. No? But when it comes to, fighting for your rights, diba? So, hindi kusang binibigay sa panahon ngayon yung mga karapatan, kailangan pinaglalaban mo yun. Diba?
So, hindi ba, Jab? So, Oh, where are we na ngayon, Jab? Tama naman yun, Ma'am Jits. At kahit ako, hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi ng ating chief, no? At payo ko nga sa aking mga kapwa kalalakihan, mahalin natin at protektahan natin ang mga kababaihan. Dapat ay bahagi tayo ng pagsugpo sa karahasan, hindi mitsa ng luha ng kababaihan. Take note of that. Hindi dapat Maging mitsa. Maging cause ka ng... Dahilan. Maging dahilan ng tears ng kababaihan. Yes. Dapat talaga. Wala pa naman. Pagbago ka na lang. Alright, Ma'am Vince, no? I-plug lang natin ang ating radio program for tomorrow. Mga kabangsamoro, abangan po ninyo bukas ang aming radio program tuwing Sabado po yan. Ang Bangsamoro muna MSSD at your service, mapapakinggan mula alas 8 hanggang alas 9 po yan ng umaga. At ang ating pag-uusapan po bukas ay ang mga karapatan ng Bangsamoro. Bakit mahalagang araw-araw na dapat ito itaguyod? At ito po ay bahagi ng ating Human Rights Day noong December 10, 2025. Yes, Alright. mapapakinggan din tayo bukas live sa DXMS AM Radyo Bida 882, DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM, at Gabay FM 97.7. At again, sa mga hindi pinalad ngayon bukas sa radio program namin, ay meron din Yes. kami online quiz. So tune in po bukas dahil meron po 4 na questions after the radio program bukas, 8 a.m. to 9 a.m. dito po sa Facebook page namin at sa aming mga radio partners po. No, again po, i-follow lang naman po ninyo, ating official social media accounts ng MSSD. Facebook po, Ministry of Social Services and Development. Just search Ministry of Social Services and Development. Sa ating Instagram naman, you can follow us sa @mssd.barm. Sa X naman or Twitter, you can follow us po through the social media handle na @mssd_barm. Sa TikTok naman po ay @mssd_barm. At syempre, Shout out. yun din po, bukas po again, meron pong 300 GCash po. 300 peso GCash for every correct answer. Mayroon po tayong 4 questions bukas sa ating radio program. 8 a.m. to 9 a.m. bukas po yun ang umaga. Before we proceed po, kami nagpapa-shoutout po from Marawi City. Shoutout po kay GCH. Alright. Na nakikinig ngayon sa MSU Marawi. Magandang gabi po. Grabe, lakas ng internet pala dyan ngayon. Amazing. Noong panahon namin ay hindi ganon kalakas. Ibig sabihin, nag-i-improve talaga yung internet connection dyan. Magandang gabi po sa mga nanonood ng mga students dyan sa Mindanao State University, Marawi City. Ayun. Alright, so bago po matapos ang ating online quiz, panoorin po muna natin ang isang paalala mula sa ating butihing minister na si Minister Attorney Raisa Jajuri. Watch this video. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. Alright, bawal ang bastos sa Bangsamoro mula sa ating butihing Minister Attorney Raisa H. Jajuri. So para po sa kalaman ng lahat, pwede po kayong magsumbong sa hotline number na 09526324-314. Okay? Pakitax ulit, tamang po. Again, 0952-632-4314. Again po, 0952
0952-632-4314. So, if ever po na meron po kayong nakitang mga pang-aabuso na gusto po ninyong i-report, please po, do not hesitate, makipag-ugnayan po kayo. Mag-text po kayo sa numerong 09, again, 52-632-4314. Yan po ang ating BARM, Child Protection, Gender-Based Violence Hotline. Yan po, may nakatalaga po kaming worker dyan na siya po ang magre-reply sa inyo at tutulungan po kayo sa pag-facilitate po ng mga nire-report po ninyong mga kaso po ng gender-based violence at other child protection issues po or cases. Alright. At dito po nagtatapos ang ating online quiz. Muli po, maraming salamat po sa pakikinig. Sana po may natutunan po tayo at sana po ay maiwasan po natin at mapalakas pa po, ma-empower natin ang lahat ng kababaihan sa anumang sulok ng Bangsamoro. Muli po, ako po si Jab Musa. Maraming salamat, Kabangsamoro. At ako naman po, si Jiday Lokman. I hope po that you learn a lot po dito sa ating online lecture. Again, ulitin ko lang po, the cash prizes po Yes. ay doon po kami sa learning po na pwede pong ma-impart po sa inyo. Again po, reminder din po pala, before we end, reminder again po sa ating 15 lucky winners, lucky quizzers, sa ating 15 lucky quizzers na nanalo tonight. Bukas po, please, huwag nyo pong i-turn into do not disturb mode ang inyong mga phone. Huwag po kayong silent mode dahil tatawagan po kayo at text po kayo ng aming admin officer. So baka sa oras na pagtawag po niya sa inyo ay hindi po kayo makontak. So yung 15 po natin, kung nanonood po kayo bukas po, ay makatatanggap po ninyo at makikipag-coordinate po sa inyo ang aming admin officer. Posted na rin po sa aming Facebook page ang list of lucky quizzers tonight. Okay, maraming salamat po. Again, once again, Jiday Lokman po ng ICD po. At hindi po magiging posible ito online quiz natin without the power, without the support, without the guidance of our chief na si Ma'am Jovelyn Alferez po. And ma'am, gusto ko lang din shout out yung mga nagpahirap po ng mga gamit, yung bio, si Sir Mox Sandek po, maraming salamat po dahil sa inyo po naging possible po tong online quiz po namin. So Ayun. thank you so much. Yan, maraming salamat din kay Ma'am Lori May Andong, kay Kuya Alex, kay Abdul Shahid Simpal, sa buong hanay po ng Bangsamoro Information Office, sa laging pagsuporta po sa ating comms dito sa MSSD. Ayun, maraming salamat po. Of course, sa mga bosses, mga executives, mga chiefs, sa technical team natin, headed by the creatives and multimedia officers natin. Napakagaling po nila, talagang nairaos nila itong ating live ngayon. Mula sa pag-prepare, pag-set up ng ating mga gamit at live stream. Maraming salamat. Shout out dito kina Hermish, Patatag, kay Jeros Platon, kay Alan Jude Cobelejo, kay Emran Alim. Of course, syempre shout out din sa aming Kitty Cute na admin officer, si Denise Sonrisa. Shout out din kay Joanne Magbatak, shout out din, syempre, aming very active na information officer 1 din, na si Hasmi na Ayob. Sino ba hindi ko na-shout out? Okay, shout out din again sa lahat ng mga workers sa MSP, mga beneficiaries, mga colleagues. Maraming salamat po for tuning in at sa lahat ng ating mga viewers mula sa iba't ibang probinsya ng BARM, probinsya ng Pilipinas. Maraming salamat po. Once again po, ito po ang Information Communications Division ng MSSD. Maraming salamat po. Again, job, protect our women, protect the Bangsamoro. Always remember, Awareness is protection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat guys! Ang damdamin, may tulong na darating. Tumayong buong tapang, harapin ang buhay, yakapin ang tagumpay. Tutulong sa kapwa, dala ang pag-asa. Malasakit aming dala. Para sa bukas Na maliwanag iisa ang adhika. Subukan natin
Coordinator for Admin and Finance, Director Soraya Masakal, at sa buong hanay po ng MSC, ayun po, sa mga sumuporta. Ayun, good evening po, and happy weekend. Assalamualaikum. Sige po. Sige po. Ay, okay. Sige. Alright. Mabuhay, Ma'am Samoro.